Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, kapayan Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin ang tao na nakakonect sa iyo. No? O ano yung nararamdaman niya sa iyo, intention, behavior, your feelings, anong blockage, and potential outcome this week, at saka ang advice sa iyo ni Universe. At syempre, kuha tayo sa mga tao na kung nagkaroon man ng ghosting or mga separation situation o hindi nagkakalabuan, kuha tayo ng message. At syempre, kung ano yung mga hindi nasabi ng bawat isa, no? Kuha din tayo. Syempre, ito is vice versa. Syempre, general reading tayo, no? Bago man ito, luma, bagong nakilala, karelasyon, matagal na, or ano man siya. Tingnan natin. Kung gusto niyo ng personal reading, pakicheck na lang sa description below. Tao na nakokonect kay Sagittarius, ano ang nararamdaman mo kay Sagittarius? Ace of Pentacles. And the Three of Swords. Okay, nararamdaman niya sa'yo. Okay, nararamdaman niya sa'yo. Ang nakikita ko dito, mahalaga ka para sa kanya, no? Sa nakikita ko dito, nararamdaman mahalaga ka, andun yung sitwasyon, na andun yung emotions, o andun yung emotional feelings. Ako nakikita dito, may mga bagay lang siguro na hindi niya rin masabi pagdating sa'yo. No? Siguro kung may mga pinagdadaanan siyang hirap, depression, or mga hardship situation in life, hindi niya yon masabi sa iyo. Kaya maaari na itong tao na to is kinikimkim na lang niya. Nararamdaman niya rin sa iyo, sa iba sa inyo, siguro they feel na you're in a pain situation, may mga stressful situation ka na nararamdaman, pwedeng ganun, no? Sa nakikita ko dito sa iyo. Yan, naramdaman niya sa iyo, kung titignan mo dito, yan, di ba? Andun yung naalala niya yung mga good things, memory, and bad situation, ganyan, ako nakikita sa iyo. You try to make it balance itong relationship na to. Mahalaga ka naman sa kanya. Yan, mahalaga ka sa kanya, totally. No? Yun nga lang, may mga point lang din siguro na hindi niya ma-i-offer sa'yo, hindi niya maibigay totally sa'yo, pwedeng ganun sa iba sa inyo. Kaya, doon siya nalulungkot, no? Akong nakikita dito. Tingnan natin ang tao na connect kay Sagittarius. Ano ang intention mo kay Sagittarius? Or vice versa tayo. Intention mo kay Sagittarius. The Three of Wands. Six of Wands. Okay. Okay. Intention niya sa iyo. Iba dito, bago kayo nito? Iba dito, bago to, no? Or pwede rin dito is matatagal na kayo. Kasi andito rin si Oo, kasi andito to. Okay. Ang intention niya sa'yo is, yun, good naman yung intention niya. They want to create you a good relationship or a good foundation when it comes in this connection. Intention niya is to grow more this relationship, or itong connection na to. Andun yung they want you to be happy, ganyan. Gusto niya ibigay sa iyo yung iba't ibang experience in life, no? Or vice versa tayo. Yun na nakikita ko dito. They want to create a situation of magiging peaceful. Ganun, magiging okay ang lahat. Nandun siya sa point na yon sa nakikita ko dito. Andun yung gusto niyan magkaroon ng mga positive outcome or positive destination or positive path or magkaroon ng magandang kalalabasan when it comes in this relationship. Kaya maganda yung intention. They want to grow more this relationship. They want to progress more. Yan, hindi yung action din ang nakikita ko dito. I give you all my support. Ang sinasabi niya rin dito, no? Pagdating sa relationship. Oo, ganun. Hindi ba good? Kasi andito siya, Diba? Nandito siya sa point na sinasabi niya dito na maghintay ka lang. Ganyan.
Sinasabi, pipilitin at magpupursige ako sa buhay to fix something in this relationship. Nahandun siya sa point na yun. Okay, tingnan natin, anong behavior niya sa'yo? Tao na nakakonect kay Sagittarius, ano ang behavior niya sa'yo? Anong behavior mo kay Sagittarius? Tao na connect kay Sagittarius. Anong behavior mo kay Sagittarius? Or vice versa. The world. Ano pong pwedeng explain nyo sa akin dito? The Ten of Wands. Okay. Behavior niya sa we have also the world, no? And the Eight of Swords. Okay. Behavior niya sa'yo, Sagittarius, ang sabi niya kasi dito, alam mo, nagkakaroon siya ng, maybe this is a self-doubt sa sarili niya, no? Behavior niya kasi sa'yo, ang nakita ko dito is, gusto niyang pasanin, o gusto niyang akuin lahat ng hirap na nararamdaman mo sa buhay mo o nararamdaman mo sa sarili mo, no? Kaso, ang nakikita ko dito is medyo nahihirapan siya. Kumbaga, titingnan ko dito, gusto niya ibigay yung lahat. No, gusto niya ibigay yung mundo. Parang gusto niya ibigay yung na magkaroon ng mga achievement and fulfillment in life. Gusto niyang matapos na in a clear situation ang mga bagay-bagay. Kaya ang nakita ko sa kanyang behavior niya sa'yo is aakuin ko yung mga sakit, aakuin ko yung mga bigat, o yung hirap na nararamdaman mo this time. Kumbaga, gusto niya na siya yung magsakripisyo na lang when it comes dun sa mga bagay o sitwasyon na yun. Ay, ganun. Sabay ganun eh. Yun ang nakikita ko dito. Hindi man niya maibigay complete sa ngayon, ang nakikita ko dito, ang sinasabi niya is, magbibigay siya ng effort doon, no? Sa sitwasyon na yun, para magkaroon ng victory and success in this relationship. Yun ang behavior niya sa'yo. I put some effort, mag-move forward ako, o lalakasan ko yung loob ko para maibigay ko yung lahat para sa'yo. Yung deserve mo. Yun ang nakikita ko sa kanya dito. Maganda yung behavior niya sa'yo. Kumbaga sinasabi niya dito, siguro may mga mali na naganap o nangyari in this, o may mga something need to fix in this relationship, pero sabi niya dito, i-fix niya daw ito. Yun, ang nakikita ko sa kanya. Para mas pipiliin niya na ako na lang yung masasaktan, ako na lang yung ganito, ganyan. Basta wag ikaw. Or vice versa. Tingnan natin, Sagittarius, ano ang nararamdaman? LDR ba kayo nito? Behavior niya rin dito sa'yo, alam mo, meron siya mga sitwasyon na hindi niya talaga nasasabi sa'yo. May mga sitwasyon na hindi niya masabi-sabi o hindi niya nasasabi pa sa'yo. Parang nahihirapan din siyang sabihin. Siguro kasi ayaw niya madagdagan yung mga hirap mo sa buhay, o ayaw kanyang mamroblema pa doon, kaya siya na lang ang magmamoproblema doon para natin sa point. Sagittarius, ano ang nararamdaman mo sa tao na to? Or vice versa, ha? King of Pentacles. How romantic naman. Talaga naman. Tapos meron tayong 8 of Pentacles, diba? Connected ka kay Leo? Kung sino man itong tao na to. Kung ano mang element ito. Okay. Ang nararamdaman mo sa kanya. Nararamdaman mo sa kanya, ano naman yung stability, no? Nararamdaman sa kanya talaga, binibigay niya talaga yung effort niya. Binibigay niya yung hard work niya when it comes in this relationship or in this connection. So, nakita ko dito. You always, nararamdaman ko kasi, you want to fight these feelings or you want to fight this connection as long as kaya mo. Ang nakita ko dito, hindi ka ganun. You always give or you always more in a patient situation. Haring mahaba talaga yung pasensya mo pagdating sa kanya. Palagi mo siyang hinihintay or hando yung sitwasyon na
hindi mo siya minamadali sa lahat ng aspeto ng buhay. Nandun ka sa point na yun, ano? Yan, nararamdaman mo sa kanya yun, nga, they always give a hard work, or binibigay niya talaga yung effort dito sa relationship na to, na maging stable, yan. Andun din yung ano, no, support, kumbaga, nararamdaman mo sa kanya na talagang sinusuportahan ka niya sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa nakikita ko dito. Mabait, sabi mo, mabait siya, sabi niya, mabait tong tao na to, mahaba ang pasensya nitong tao na to sa akin, ganyan, ganyan, ganun, ganun, ganun. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Tapos yun nga, they always parang they giving you something no? Hindi ko alam kung basta parang gusto niya ibigay sa'yo lahat or binibigay mo sa kanya lahat. Basta same kayo nito, no? Patient. Yan, you feel peace in this relationship. Yun nga lang, syempre, hindi naman talaga maaalis na may mga blockage pagdating dito sa relasyon na to, no? Alam mo, Sagittarius, may black magic sa'yo, or may nagti-think about something na mali sa'yo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Kumbaga, handun naman yung peaceful connection sa nakita ko sa'yo dito. Relax ka at you are in a peace when you come in this relationship. Nagiging forgiving ka, no? Dito sa relationship na to, no? Mapagbigay ka or patient ka. Anong blockage kay Sagittarius? Pwedeng ito is the past. Pwedeng ito is the past or ngayon. Tingnan natin. Ano ba yan, ate? Makapal kasi. Blockage, Sagittarius. Dyan. Too soon. Okay, you get too serious too soon. Get to know each other before committing fully. Okay, kung kayo is bago nitong tao na to, or nagkakausap pa, no? Or kung luma naman, nandito kayo sa point na to, yung nagiging blockade sa'yo, or magiging blockade sa'yo sa mga single man dyan, or bagong connection sa buhay. Siguro ito, wag agad-agad, ang nakikita ko dito, no? Wag agad-agad kayong papasok. Maaring in the past is pabigla-bigla din kayo, di ba? Or maybe this connection naging biglaan ang connection, or sa iba sa inyo is kung ano man is pag-isipan nyo munang maigi, no, before mag-commit kayo fully in this relationship, kasi pwede rin kasi this is not a love. Baka ito is lush lang, no, or sex lang ang nakikita ko sa iyo. Baka at the end is maramdaman mo yung hindi pala, di ba? Kaya you need to put boundaries din for a while, no, sa nakikita ko dito, para hindi rin ganun na maging mas masakit ang maganap o mangyari. Yan ang magiging blockade sa mga single, or kung kayo is in a new connection na situation, getting to know each other muna, ha, o pabigla-bigla. Tingnan natin ang iyong potential outcome this week, Sagittarius. Potential outcome ni Sagittarius this week. Is the Ten of Pentacles. Saan ka? Kaganda naman. Your potential outcome this week is the Ten of Pentacles, the Two of Wands. Okay, and the Nine. Okay, maganda. No, okay. When it comes sa this week, ang maging potential outcome mo is the happiness. No, handin yung saya, handin yung developing to each other, or may mga sitwasyon na magiging good term. No, magkakaroon ng mga magagandang pagpaplano in life, and then also this also a growth. Yan, may mga growth situation, also the blessing is coming, yung outcome mo. Merong harmony rin ako nakikita dito pagdating sa iyo. Nag-iisip ka ba about pregnancy? Iba sa inyo, maybe nandiyan yung point na maybe you are thinking about something, pregnancy, maybe this the past, or maybe iba sa inyo is nag-iisip kayo na you want na magkaroon ng pregnant, no, sa iba sa inyo dito, or mabuntis. Yun. Kaya magiging maganda yung outcome mo. There's a material success, wealth, prosperity, good foundation, good connections in life. Ang nakikita ko rin dito. Yun. Mga good outcome ito, tsaka blessing itong parating sa'yo, no? Yan. May mga sitwasyon na
magkakaroon ng mga renewal. Also, this week, it's more on very creative. I don't know why, pero mas more ka magiging very creative or may mga new ideas or mga new opportunities na parating sa'yo within the 3 days, 3 weeks, or 3 months, or maybe by the 10 or 3, 4, 5, or within the 5 months or 5 days or 5 weeks man yan. No? Sa nakita ko dito. Magiging maganda yung ano mo, mga outcome mo this time. Kasi marami kang i-work it out na situation in life. Pwede rin na iba sa inyo is potential outcome mo is may mga bagay ka na naiisip o hinihintay o may mga plano ka na nagkakaroon ka rin ng iba sa inyo ng mga doubt, di ba? Pwedeng ganun sa point na yun. Or maybe you're preparing something. Pwedeng ganun. Tingnan natin ang advice. Advice. Okay, your advice. Advice mo. Okay, pagdating sa advice mo is, sinasabi dito, Sagittarius, may mga bagay na kailangan mong harapin, no? Ang sinasabi dito, may mga bagay na kailangan mo i-pursue if you want. Try to make it balance any situation in life. Huwag kang magmamadali sa buhay, no? Ang sinasabi dito, you need to trust to your intuition, and then also be patient to make a choices para hindi magkaroon ng pagme-mess situation, ano. And sabi rin dito na mag-focus ka sa sarili mo to reveal or to structure yung self mo sa nakita ko dito. Basta always balance, ano ang sinasabi ito? Always try to make it balance. Use your mind, your intuition, your intellect. If you want to crossroad, isipin mo, tama ba siya, mali ba siya, dapat ba siya, isipin mo maigi, no? Andun, harapin mo yung takot mo. Yung mga painful choices in life mo, harapin mo rin, no? Make a plan, ang sinasabi din dito, plan very carefully. Ang sinasabi dito, ha? Yun. Balance lang, and basta mag-ingat ka palagi sa mga choices na gagawin mo sa buhay mo. Kasi pwedeng siya is magkamali. Tingnan natin ang mga past relationship or mga messy na nangyari. Ghost ka o nagkahiwalay, separation. Tingnan natin kung ano nga nakikita natin message. Or pwede kong in this connection, di ba? If ever na may mga mag-connect sa'yo dito. Okay, sweet, then sour. Ganon. Okay, fake nice mean undercurrent manipulative. Maaari nagkaroon in the past ng mga manipulative situation, ganyan. Or pwedeng in this connection, nagkakaroon ng mga pagmamanipulate when it comes to emotions, pwedeng ganun. Or pwedeng someone is also wearing a mask, no, sa iba sa inyo. Maaaring na doon talaga na hindi naging mabait ang tadhana sa inyo sa nakaraan, no? And it's not me, it's trauma. Triggering projection inner wounds. Maring in the past, masyadong naging masakit ang mga nangyari sa inyong dalawa, nagkaroon ng pag-aaway, hindi pagkakaintindihan, kaya nagkaroon, na-trauma ang bawat isa, no? Yun. And kung titignan ko naman, okay ka naman din naman this time. Kaya it's okay na rin to stay kung nasaan ka sa ngayon, no? Kasi maaring magkaroon ng pagme-messy if ever na maghahanap ka pa ng iba, if ever naman. Siguro lang sa in the past, yun nga, hindi nagkaintindihan talaga, maaari din na mga maling akala ito, yan, nagkaroon din ng, siguro isa sa inyo inisip na naging peke ang relasyon na to, hindi naging totoo, pwedeng ganun, ano, sa iba. Wasn't love, it was control. Oh, possession, power play, ego. Okay, isa sa inyo naging mataas ang ego in the past relationship, no, yung mga nag-ghost dyan o nagkahiwalay dyan. Siguro nahandin yung pagsunod sa relationship, naging possession. O nga, no? Alam mo, may kanta yan eh. Basta hanapin nyo na lang. May kanta nun eh, about possession of love. Yan.
Yan, nagkaroon ng mga power play, 'di ba? Nagkaroon ng na paglaruan o nagkaroon ng paglalaro when it comes in this relationship. Tapos paggising niyo na lang na hindi pala kayo in a same page. Puwedeng nandun sa point na isa is nagkaroon ng gano'n, nagkaroon ng pagshi-shifting when it comes on energy, and then isa yun sa naging ano, paghihiwalay na naging cause, 'no? Yan. Tingnan natin ang unspoken truth. Maaaring kung may mga hindi nasabi or gustong sabihin ng bawat isa sa relasyon. Kuha tayo ng 3. Okay, you are the one, regret, I can let go. Ay, ganun. Talagang nag-let go na isa, no? Okay, I tried to fall for someone else but no one compare. Okay. Ibig sabihin is, isa sa inyo talagang, alam mo yun yung nagkaroon o pumasok man in relationship, no? Nagkaroon man na ngayon, na bago, pero hindi niya mako-compare yung relationship na meron kayo noon sa meron siya ngayon, no? Kaya nahandoon yung sadness din sa nakikita ko sa dito. Dito ko titingnan ko dito yung kamay, handun pa rin yung sitwasyon na to na nagkakaroon pa rin na umaasa pa rin ang isa sa inyo to connect or to fix this heartbroken hearted na ito, no, sa nakikita ko sa iyo dito. Not everyone is meant to stay forever. Some people come to teach you something. Okay, isa sa inyo medyo maganda naman yung pag-iisip is parang if meant to be kami, meant to be kami. Nandun sa point na yun, ano, yung isa sa inyo. Or handun na lang na inaasa na lang niya din kay universe. Maaaring nagkaroon ng separate way talaga when it comes to a past. Sinasabi rin naman dito na siguro nga, may mga time talaga na hindi talaga pang forever, di ba? Kasi, pero hindi naman siya nagsisisi sa nakikita ko dito kasi alam mo yung may mga natutunan siya pagdating dito sa relasyon na ito. Yun, but isa pa rin sa inyo, handun pa rin yung liwanag na umaasa pa rin na magkakaroon ng connection muli sa relationship na ito. Yan. And also, meron pa dito, you gave me the sweetest dream and the hardest reality. Sabi niya, or sabi mo, arigato namaste, God bless.